Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Miley. Tutulungan ko kayo na basahin at intindihin ang inyong mga modules. Tara, basahin na natin. Grade 1, Health. Unang markahan, Module 3, na isasagawa ang mga gawain tungo sa kalusugan. Alamin, ang module na ito ay ginawa para sa inyo. Ito ay nagsisilbing gabay upang lubos niyong maunawaan ang mga gawain tungo sa kalusugan. Pagkatapos mo mapag-aralan ng module na ito, ikaw ay inaasahang number 1, natutunan ang wastong pagpili ng mga masustansyang pagkain upang manatiling malusog. Number 2, nalalaman ang mga gawain bago at pagkatapos kumain at iba pang mga gawain tungo sa kalusugan. Subukin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat sa sagutang papel. Number 1. Inuubo si Kevin nang pumunta siya sa simbahan. Hindi siya nagtakip ng bibig habang inuubo. A. Tama. B. Mali. Number 2. Nakipaglaro si Daniel sa kanyang mga kaibigan. Bago siya kumain, nagugas muna siya ng mabuti ng kamay. A. Tama. B. Mali. Number 3. Pagod na pagod si Martha sa kakalaro kaya maaga siyang inantok. Hindi na siya nakapaghugas ng paa bago matulog. A. Tama. B. Mali. Number 4. Ang pagkain ng gulay ay isang paraan para maging malusog. A. Tama. B. Mali. Number 5. Ayaw uminom ng tubig ni Hana. Kaya binibigyan siya ng nanay niya ng Coke para may mainom siya. A. Tama. B. Mali. Aralin 1 na isasagawa ang mga gawain tungo sa kalusugan. Balikan. Ang module na ito ay tungkol sa wastong pag-uugali sa kalusugan at kalinisan sa katawan, katulad ng paghuhugas ng kamay at paa, pagtatakip ng bibig pag bumabahing, pagsusuot ng malinis na damit, pagkakaroon ng sapat na pahinga at tulog, at pagkakaroon ng ehersisyo sa ating katawan. Tuklasin, ang kalusugan ay isa sa pangunahing dapat bigyang pansin ng isang tao upang mapanatiling maayos ang buong katawan. Ang pinakaimportanteng gawin tungo dito ay ang wastong pagpili ng tamang pagkain. Ang pinakaimportanteng gawin tungo dito ay ang wastong pagpili ng tamang pagkain. Sa ngayon, marami na ang mga nagsusulputang mga masasarap na pagkain na hindi naman masustansya. Kaya dapat maging mapanuri tayo sa pagpili ng ating kakainin para sa ating kinabukasan at kalusugan. Kung ikaw ay isasama ng nanay mo sa pamimili ng pagkain, ano ang mga dapat mong ipabili sa kanya? Suriin. Piliin ang mga masustansyang pagkain gaya ng mga sumusunod. Number 1. Mga nagbibigay ng enerhiya sa katawan gaya ng kanin, tinapay, kamote, ube, at kamoteng kahoy. Number 2. Mga pagkain na nagpapabilis ng inyong paglaki gaya ng isda, karne, itlog, gatas, at karne ng manok. Number 3. Mga pagkain nagbibigay ng bitamina at mineral sa iyong katawan upang maging malusog, gaya ng mga gulay at prutas. Mahalaga rin ang kalinisan ng ating katawan, tulad ng mahusay na paghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Ang pag-inom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig ay isa ring paraan para mapahusay ang ating katawan, kasama ng pag-ehersisyo araw-araw para lubos nating makamit ang kalusugan na ating inaasam-asam. Pagyamanin. Basahing mabuti ang mga pangungusap. Kulayan ng pula ang puso kung tama. Berde naman o green kung hindi. Isulat sa sagutang papel. Number 1. Magsuot ng malinis na damit.
Kulayan ang puso ng pula kung tama. Kulayan ng berde kung mali. Number 2. Matulog kahit marumi ang iyong paa. Number 3. Maglaro sa labas kahit mainit na mainit ang sikat ng araw. Number 4. Gumamit ng malinis na tuwalya pagkatapos maligo. Number 5. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Alin sa mga sumusunod na mga larawan ng pagkain at gawain ang makatutulong sa isang tao tungo sa kanyang kalusugan? Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Letter A, hamburger. Letter B, saging. Letter C, mangga. Letter D, gatas. Letter E, hindi paghuhugas ng kamay bago kumain. F, Coke. Letter G, pag-inom ng tubig. At letter H, pag-inom ng gatas. Isa-isip, basahin ang sitwasyon at piliin ang tama o angkop na sagot. Isulat sa sagutang papel. Number 1, ang kalinisan sa katawan ay importante para maging malusog ang isang tao. Ano ang dapat gawin bago kumain? A, punasan ng kamay. B, tignan kung hindi marumi. C, hugasang mabuti ang kamay. Number 2, alin sa mga sumusunod na pagkain ang masustansya? A, hotdog. B, mangga. C, cake. Number 3, isang magandang pag-uugali ang pagtatakip ng bibig kapag inuubo. Alin sa mga sumusunod ang dapat gamitin pag ikaw ay inuubo? A, kamay. B, panyo. C, siko. Number 4, ang gawaing ito ay nakatutulong upang maging malusog. Letter A, manood ng telebisyon. B, kumain ng marami. O C, mag-ehersisyo araw-araw. Number 5, ilang baso ng tubig ang dapat mong inumin araw-araw? A, 4. B, 6. C, 8 pataas. Isagawa, piliin kung alin bagay ang tamang gamitin o gawin para maging malusog. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Number 1, gagamitin ito pagkatapos maligo. Letter A, suklay. Letter B, sabon. Letter C, sapatos. Number 2, inuubo ka sa may maraming tao. Ano ang dapat mong gawin sa mga ito? A, B, o C? Number 3, pagkatapos mong gumamit ng palikuran, alin dito ang dapat mong gawin? A, B, o C? Number 4, kumain ka ng mga ito para ikaw ay maging malakas. A, lollipop. B, ice cream. C, prutas. Number 5, ang gawain na ito ay ginagawa para ikaw ay lumusog. Alin sa mga ito? A, B, o C? Tayahin. Piliin ang titik ng tamang sagot. Sulat sa sagutang papel. Number 1, inuubo si Kevin nang pumunta siya sa simbahan. Ano ang kanyang gagawin? A, takpan ng kamay ang kanyang bibig. B, hayaan niyang ubuhin siya. C, gumamit ng mask para matakpan ng maigi ang kanyang bibig. Number 2, nakipaglaro si Dania sa kanyang mga kaibigan. Ano ang kanyang gagawin bago kumain? A, agad na siyang kumain. Wala kasi siyang makitang dumi sa kanyang palad. Letter B, magugas ng kamay bago kumain. Letter C, punasan ang kanyang kamay. Number 3, pagod na pagod si Martha sa kalalaro kaya maaga siyang inantok. Ano ang gagawin niya bago matulog? A, maligo muna. B, matulog na siya kaagad. C, wala sa dalawa. Number 4, ito ay isang pagkain na nakatutulong para malusog ang isang tao. A, hotdog. B,
Gulay. C. Cake. Number 5. Pagkatapos ni Hazel kumain, ano ang kanyang dapat inumin? A. Tubig. B. Coke. C. Kape. Karagdagang gawain. Iguhit ang masayang muka kung tama ang sinasabi ng pangungusap at malungkot na mukha naman kung hindi. Isulat sa sagutang papel. Number 1. Ugaliing magpalit ng damit bago matulog. Masayang muka o malungkot na muka. Number 2. Uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Masayang muka o malungkot na muka. Number 3. Hindi tinatakpan ni Justin ang kanyang bibig sa maraming tao dahil nahihirapan siyang magsalita. Masayang muka o malungkot na muka. Number 4. Paborito ni Vanessa ang hotdog sa almusal. Masayang muka o malungkot na muka. Number 5. Araw-araw mag-ehersisyo ang mga mag-aaral sa paaralan. Masayang muka o malungkot na muka. Nakuha niyo ba ang araling ito, mga bata? Sa susunod naman, ako ulit si Teacher Maidi. Paalam!